ah, walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ho ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Imbis na yung dayaan sa eleksyon ang unang lumabas sa bibig mo, ang unang lumabas sa bibig mo, merong kumakausap sa yung mga senador at gusto kang gawing Senate President. Trapong-trapo talaga to si Amy Marcos, di ba? Ay sabihin, Coach Oli, sobra ka naman, no? Judgmental ka naman kay Amy. Siya naman ng kinakausap, hindi niya naman sinabing gusto niya maging Senate President. Kinakausap lang siya. Alam nyo, para sa akin, tingnan nyo itong mabuti. Dapat, nung kinausap ka pa lang, binara mo na. Teka muna, may delikadesa ako. Ayaw kong maging Senate President. Isipin mo yung kapatid ko, Presidente. Kamakailan lang, yung pinsan pa namin na si Romualdez, Tambaluslos, House Speaker. At posibleng siya ulit ang maging House Speaker ngayon. Tapos ako pa magiging Senate President? Nakakahiya naman yun sa taong bayan. May kahihiyan ako. May delikadesa ako. Ayaw ko maging Senate President. Over my dead body kasi may kahihiyan ako. Hindi makapalang mukha ko. Di ba? Dapat ganun ang reaction mo, Amy. Ang papel ni Claire is just like a makeup artist ng isang gorilla. So kahit anong gawin niya, pangit talaga, hindi mo mapapaganda yung gorilla eh. Anong gagawin niya? Ililigaw niya. Sabi niya, sige nga, paano mo pagagandahin yung gorilla? Tatanungin si Claire. Anong sasagot niya? Alam nyo, kasalanan lang ni Duterte yan eh. Si Duterte, hindi maganda. Si Duterte, ugaling tiyonggo. Yun ang style. Iligaw. Alisin. Yung pangit ni Bongbong Marcos, iba to sa iba. Pero kahit anong bato mo sa iba, the fact remains, yung amo mo, tiyonggo pa rin. Podcast to come. So that he will be the one speaking to the people. Ginamit pa siya. He will be the one to speak. Talk to the people ba yan, Claire? Talk to the people? All his feelings, all his frustrations, all his happiness, all his... Wala kaming pakialam sa frustrations niya. Wala kaming pakialam sa feelings niya. Wala kaming pakialam sa... anumang galit niya sa mundo. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino, gawin niya yung tama. Being a leader, itawid niya ang Pilipinas sa gutom. Yan bang mga kasama mo lalaban sa CPP-NPA? Okay. Hindi, sige, buhay mo yan. Karapatan mo yan eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Naguguluhan ako sa mga taong hindi marurunong bumoto. Hindi ko alam kung binoto nga ba to ng mga tao o makina bumoto rito sa dalawang ito. Paano nanalo pa ito? Di ba kayo nag-iisip? Aga-aga, iniinit yung ulo ko. Rina, wala po akong planong... Huwag ka magpapopo. Hindi ka malinis. Magantay ka lang. Sabi nga ni BP Sara, ano yun? Yung may saba-saba. Basta yun.
there will be a time of reckoning. Sisiguraduhin mo na hindi ka nagpapabricate ng ebidensya, Risa Hontiveros. Siguraduhin mo. Hindi tayo nagbibintang. Pero pag nagpapabricate kayo ng ebidensya, asahan ninyo, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin. Pasensya na kayo, medyo iba yung boses ko kasi medyo masama pakiramdam ko, pero gusto ko magsalita. So okay mga babayan, kita nyo yung preview. Una pa lang, no? Si Arnel Ignacio sinibak. Samantalang nagtatrabaho siya ng maayos, no? Kahit imbestigahan pa daw yung project na yan, ay nagtrabaho siya ng maayos, pero wala na siya magagawa. Tinanggal siya, no? Samantalang yung mga dapat ay sibakin na talagang kumukurakot naman ng sobra-sobra, kunyari tinanggal pero binabalik din, kunwari lang yan. Hindi ko alam talaga ba't ba ganyan to si BBM, no? Alright, so dito mga babayan, sa isang preview na napanood nyo, ayan si Coach Olin, lupit, no? Sibak ka talaga ngayon si Claire Castro. Ayan, sinabihan ng ano ba to? Ng gorilla itong si Claire Castro. Biruin mo, meron siyang may sinasabi naman, hindi naman sinasabihan na gorilla ng basta-basta itong si Claire Castro. May sinasabi siya dyan, si Coach Oli, na malalim. No, baga kahit pagandahin mo itong imahe nitong ganitong ganyan, ay hindi na mababago. Yun, medyo malalim talaga yung sinabi niya na yan. Tapos, punta tayo sa mismong main topic natin mga babayan. Kung hindi mo mapapanood yung mismong preview, hindi yung preview, yung mismong full video ng video na to, okay lang kasi kukwento ko naman sa'yo eh. So ngayon, mga kababayan, mukhang naisahan talaga tayo ni Amy Marcos, no? Meron daw kumausap sa kanya na balak siya ay gawing Senate President. Nako, pero yung pagpapauwi kay Tatay Digong parang nakalimutan na. Anak ng weteng, naisahan niya na talaga tayo mga babayan. Saka biruin mo kumpleto na sila. Merong House Speaker, Presidente yung si Marcos, tapos gusto niya maging Senate President pa siya. Ala, parang sobra-sobra na yan. Pamilya na talaga. Mahiya naman kayo, Madam Amy. Anuhan nyo na yan, tanggihan nyo na yan. Aba, masyado naman yatang garapal naman na yata yung pag kayo pa itumayo dyan, or gusto nyo rin maging Senate President. Pero mga babayan, punta tayo dun sa Duterte's Block. Sana ang maging Senate President si Senator Marcoleta, kasi siya ay may utak, hindi tulad naman, hindi naman mga attorney yan eh. Di ba? Nagagaling-galingan lang yan, mga nag-aral lang yan, pero iba ang pag-aaral ng attorney mga kababayan. Tapos Iglesia pa ni Cristo, hindi po korap yan. My God. Oo. At susunod pa ng mga video natin mga babayan, ipapakita ko sa inyo mas malulupit din. So kung gusto nyong tapusin yung full video, susunod ko na rito. Pero yung pinaka main topic po, yan, sinabi ko na po sa inyo. Tapos kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like naman to. Tapos paki-subscribe nyo po si Coach Oli, siya po yung ating pinanood ngayon. So mga babayan, kayo na maghusga. Tama ba itong ginagawa ni Amy Marcos na may balak din siya maging Senate President? Masyado na silang makapangyarihan. Baga si Shider o si Goku, yung mga lahat na lang ng powers gusto nyo nang makuha. My God, tapos yung mga nagtatrabaho na maayos, natanggal mo BBM, ano ba nangyayari sa utak mo? Ano bang nangyayari talaga sa Pilipinas? Ngayon, nagtatrabaho ka, may pinapakita, napapanood namin, may nahuli sa drugs, Diyos ko, 3 taon na, ngayon mo palang ginagawa yan. Bumabahan na ho nga kayo sa pwesto nyo, nasihirapan ng mga Pilipino eh. So mga babayan, malapit na mag-umpisa ang impeachment ni BP Wala pong iwanan. Wala nang atrasan to. Yung mga kalaban natin parang gusto nang umatras. Walang atrasan to. Blat-bat ang usapan dito. Kaya mga babayan, baka hindi mo napanood yung last na video natin. Nagsalita doon yung bunsong kapatid ni Tatay Digong na kinamusta niya. Baka hindi mo pa napanood, i-click mo yung sumunod na yung video na to, yung mas nauna rito. Baka gusto mong mapanood. Kasi talagang may kinuwento yung kapatid ni Tatay Digong sa atin, baga siya nagbalita. Okay, masyado na mahaba itong pasensya na kayo sa boses ko mga babayan, at tayo medyo natrangkaso lang tayo. Okay, ipi-play ko na yung video. Pag gusto mo panoorin ito, manoorin mo at hanggang sa dulo. At paki-like mo naman, paki-subscribe mo na pag hindi ka pa nakasubscribe. Okay, i-play mo na yung boy. Let's go.
Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nakaw! Pasok, Amy! Ha? Ay, nako si Amy Marcos. Ay, nako. Ay, may lutang. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Kaya kita nyo ha, nagpapahiwatig na to si Amy. Oo, meron daw kumakausap sa kanya na gusto siyang maging Senate President. Noong dumausdos ka sa survey, Amy Marcos, nagdudumikit ka kay BP Sara at panay ang batikos mo dyan sa pagkidnap kay Tatay Digong. Tapos nung nahalal ka, ang unang bukang bibig mo, imbis na ipagtanggol si Tatay Digong, imbis na ipagtanggol si BP Sara patungkol sa impeachment, imbis na kung anong proyekto, imbis na yung dayaan sa eleksyon ang unang lumabas sa bibig mo, merong kumakausap sa yung mga senador at gusto kang gawing Senate President. Trapong-trapo talaga to si Amy Marcos, di ba? Ay sabihin, Coach Oli, sobra ka naman, no? Judgmental ka naman kay Amy. Siya naman ng kinakausap, hindi niya naman sinabing gusto niya maging Senate President. Kinakausap lang siya. Alam nyo, para sa akin, tingnan nyo tong mabuti. Dapat, nung kinausap ka pa lang, binara mo na. Teka muna. May delikadesa ako. Ayaw kong maging Senate President. Isipin mo yung kapatid ko, Presidente. Kamakailan lang, yung pinsan pa namin na si Romualdez, Tambaluslos, House Speaker. At posibleng siya ulit ang maging House Speaker ngayon. Tapos ako pa magiging Senate President? Nakakahiya naman yun sa taong bayan. May kahihiyan ako. May delikadesa ako. Ayaw ko maging Senate President. Over my dead body kasi may kahihiyan ako. Hindi makapalang mukha ko. Di ba? Dapat ganun ang reaction mo, Amy. Saan ka naman nakakita na ang presidente ay kapatid at ang kapatid Senate President? Si Tatay Digong kung yan, babarahin kayo. Doon pa lang sa reaction mo pa lang kitang-kita na Trapong-trapo ka. Dapat yan, una, sinoplak mo agad. Kung malinis ang puso nitong si Amy Marcos, dapat sinoplak niya na yan Hindi, pakilagay sa comment section, Lagay nyo, tama ba ako? Dapat may delikadesa to si Amy? Dapat hindi niya binara. Hindi niya dapat in-entertain. Dapat para binara niya. Hindi niya in-entertain yung gusto siya maging Senate President. Ang bira, kakahiya naman kayo mga Marcos talaga, Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect. Kasi alam mo sa akin, hindi na importante kung sinong kumausap sa kanya. Dapat yung reaction mo ang importante. Sinupalpal mo na. Okay lang si Tito Soto, okay lang si Chis Escudero Pero ikaw, ano yan? Papantapat nyo sa Duterte Black? Ano yan? Ako talagang nabubuo yung isip yung sinabi sa amin ni Tatay Digong. Personally, sinabi sa amin sa Banateros yan. Ayaw niya nung PI. Dahil uupo ang mga Marcos ng pangmatagalan pag nabuo yung PI na yan. Then here you are, Amy. Parang bumubuo kayo ng triangle opens. Bongbong Marcos, Senate President, Amy Marcos, House Speaker, Tambaluslos.
Mahiya naman kayo talagang mga pamilyang Marcos. Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Cheese Escudero. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para... Yan, nagliligawan na. So, yan ang maugong ngayon. Okay? Sana naman hindi na umepalto si Amy. Kaya nga tinanong ko kayo kanina kung ang pagpipilian lang ay si Soto at si Cheese Escudero, kanino kayo? Lagay nyo dyan. Kay Soto ko as Senate President. Kay Cheese Escudero ko as Senate President. Ganon, lagay nyo dyan. Para makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganon din kay Senator Cheese. Nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan eh. Anong gusto niya? Babae? Joke lang. Senator Cheese at saka Senator Soto. So, nag-usap kami, sabi niya, ito yung gusto ko. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugulong na sa pagbabalik na... Yan, napaka-importante niyan, no? As Senate President, dapat ay may yung patas. Sa akin lang yung patas, no? Kasi baka sabihin nyo bias ako. Hindi, kasi ako sa tingin ko talaga wala talagang kasalanan si Amy. Hindi siya dapat talaga ma-impeach. Kung ang basihan natin yung kanyang death threat, napakaliwanag naman kung papatayin siya. Kung ang basihan naman natin yung confidential funds, mas malaki pa ang confidential funds ni Marcos. So, this is public knowledge na talaga naman pinupolitika siya, no? Pero dapat ang pagpili mag-iingat po sa pagsuporta ang Duterte Bloc na yung talagang hindi kayang diktahan ng Marcos. Yung hindi i-impeach si BP Sara. Hindi yan pagiging bias. Kasi lantaran namang pinipolitika lang ang mga Duterte. Alam ng lahat yan. Kahit grade 2, alam yan. Ang hindi lang nakakaalam yan, yung mga talagang panatiko at saka yung mga bias. Pero kung ikaw ay talagang tapat, alam mong walang kasalanan si BP Sara. Yes, she is not perfect. Pero yung mga reklamo sa kanya sa impeachment, alam naman nating walang katotohanan. No? So, sa pagpili nyo dyan kay Cheese Escudero at saka kay Tito Soto, sino ba dyan yung talagang magiging patas at hindi kayang hawakan ni Bongbong Marcos sa liig, ni Romualdez sa liig, ng pera sa liig, ng kapangyarihan sa liig? Yun ang importante dyan. No? Pero wag si Amy. Wag si Amy. Nakakadiri na tayong Pilipinas. Kung ang ilalagay nyo pang mga senador si Amy, mahiya kayo sa buhay ninyo, Ang sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman, sinabing kung ang Duterte Bloc ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Bloc kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Bubuo siya ng grupo, 3. Independent Bloc. Tawagin mo na lang yung 3 sabaw. Sabaw-sabaw. Eto si Kiko, isipin mo, nanalo to kung umigop ng sabaw na hindi naman nahigop. Kumain lang sa kaldero, pambira. Eto si Bam Aquino, isa pa tong walang alam naging Aquino lang yan Bumuo kayo. Ako, suggestion ko lang to Suggestion lang ito Wala tayong pinagbibintangan. Suggestion lang to. Suggestion. Riza Ontiveros. Buo kayo ng grupo nakokontra sa komunista. Yung tunay na lalaban sa CPP-NPA. Yan ang magulo sa bansa natin
Yan bang mga kasama mo lalaban sa CPP-NPA? Pwe. Hindi, sige, buhay mo yan. Karapatan mo yan eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Naguguluhan ako sa mga taong hindi marurunong bumoto. Hindi ko alam kung binoto nga ba to ng mga tao o makina bumoto rito sa dalawang ito. Paano nanalo pa ito? Di ba kayo nag-iisip? Aga-aga, iniinit yung ulo ko. Rina, wala po akong planong... Huwag ka magpapopo. Hindi ka malinis. Ha? Magantay ka lang. Sabi nga ni BP Sara, ano yun? Yung may saba-saba. Basta yun. Ha? There will be a time of reckoning. Ha? Sisiguraduhin mo na hindi ka nagpapabricate ng ebidensya, Risa Hontiveros. Siguraduhin mo. Ha? Hindi tayo nagbibintang. Pero pag nagpapabricate kayo ng ebidensya, asahan ninyo, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Wait lang kayo. Tumali sa isang Duterte block. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami tatlo na lang isang naman kayo. independent block na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Paano kayo naging oposisyon? Hindi nyo nga kine-question yung pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi nyo nga kine-question yung flood control projects. Hindi nyo nga kine-question yung mga maling gawain ni Bongbong Marcos. Paano kayo naging oposisyon? Oo lang kayo ng oo. Nagagamit pa nga kayo sa kalokohan ni Marcos eh. Anong ginawa nyo sa KOJC? Tandem-tandem kayo. Oh. Anong ginagawa nyo sa mga Duterte? Paano oposisyon? Kampi-kampi kayo, kinakain ninyo, suka ninyo. Apaka-plastic ng babaeng ito. Apaka-hipokrito. Hipokrita. Santo-santita. Sa Duterte at kina Presidente. Para sa GMA Integrated News. Yan. Aga-aga. O sige, next topic po tayo. Ito, next topic natin. Claire Castro nadulas, takot si BBM humarap sa media. The podcast of the President, podcast number 1. Kailan pa yung next? Kasi, this many who have... Podcast number 1. So, ibig sabihin, maraming planong podcast si BBM. Ang tanong, ang matagal ko nang sinasabi at matagal ko nang kine-question kay BBM. Even nung lumabas yung podcast, kine-question ko na sa kanya ito. At ngayon, itatanong sa kanya. Pakinggan ninyo. Parehas kami ng nasa isip. Senate are saying that he showed, that he was empathizing with the people. But, parang walang spontaneity daw. Sana po hindi masyadong curated. Kailan ba kami... Di ba? Scripted eh. Yun ang problema dyan sa podcast na yon. Halatang halata eh. Scripted. Kailan ba kami makakaasa na may susundan ba po itong podcast number 1? Yeah. Kailan ang susunod? Kailan susundan ang podcast number 1? Yes, there will be more. Kita mo, nauutal-utal siya. Pansinin nyo, pag sumagot to si Claire, pag about Duterte, yung atake, yung confidence ni Claire, yung hindi siya nagkakabulol-bulol, talagang talagang atake. Pag yung kahinaan ni Marcos,
Iko-consult ko, hindi ko alam niyan, nagkakabulol-bulol. Ganyan eh. Ulitin natin, no, si Claire. Be more podcast to there will be more. What? Yes, yes, there Ay, will be more. yes. Diba? Sa atake ba niya kay Duterte, nagagaganyan yan? Alam mo kasi ito si Claire. Alam niya kasi, palpak talaga yung amo niya. So, ang strength niya, mang-asar lang sa Duterte. That's it. Nothing more, nothing less. Yung position niyang yan is to attack Duterte. Not to defend the president or even ipakita yung magandang gawa ng presidente. Sa bagay, mahirap talagang i-defend ang presidente. Alam mo yung naiisip ko dyan? Yung nakakita na ba kayo ng gorilyang nilagyan ng makeup? Ang hirap pagandahin, di ba? Yan ang trabaho ni Claire. Kaya pag ang tanong is about Bongbong Marcos, hindi ko pa alam, hindi pa namin napag-usapan. Di ba? Pag tanong kay Duterte, straight siya. Nagbubulol-bulol. At saka, ano siya? Yung unsure siya sa sagot niya. Why? Palpak kasi talaga yung amo niya. Parang pangit na gorilya na pagagandahin mo. Ang papel ni Claire is just like a makeup artist ng isang gorilya. So kahit anong gawin niya, pangit talaga, hindi mo mapapaganda yung gorilla eh. Anong gagawin niya? Ililigaw niya. Sabi niya, sige nga, paano mo pagagandahin yung gorilla? Tatanungin si Claire. Anong sasagot niya? Alam nyo, kasalanan lang ni Duterte yan eh. Si Duterte, hindi maganda. Si Duterte, ugaling tiyonggo. Yun ang style. Iligaw. Alisin. Yung pangit ni Bongbong Marcos, iba to sa iba. Pero kahit anong bato mo sa iba, the fact remains, yung amo mo, tiyonggo pa rin. Podcast to come. So that he will be the one speaking to the people. Ginamit pa siya. He will be the one to speak. Talk to the people ba yan, Claire? Talk to the people? All his feelings, all his frustrations, all his happiness, on his wala kaming pakialam sa frustrations niya. Wala kaming pakialam sa feelings niya. Wala kaming pakialam sa anumang galit niya sa mundo. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino, gawin niya yung tama. Being a leader, itawid niya ang Pilipinas sa gutom. Huwag ka makipagkwentuhan ng personal mo dyan. Wala kaming pakialam sa'yo, Marcos. Performance and programs. So we will just yan ang gusto. Yan ang gusto namin, programs. I believe there will be more podcasts to come. What about a press con? Really? Yon, di ba? Yan ang lagi naming sinasabi, Marcos. Kasi alam namin, duwag ka, Marcos, sa debate. Alam namin, even yung debate mo sa SMNI, duwag ka, Marcos. Walang laman ito. Ayan ang totoo. Takot ka nga sa debate eh. Anong klase kang presidente? Kaya nga sinasabi namin, ba't ka nagpa-podcast? Press con. Facing the media,
Hindi naman Yan, yung tanungan facing the media. puro kayo. Hindi naman sa sinasabi namin sa WANA kami sa inyo. Oo, hindi dapat puro si Claire. Pero it would be great for the president to Hindi siya dapat duwag. Hindi na't pinag-uusapan kailan ba magpe-press con. Dapat lagi. Sa laki ng problema ng Pilipinas, dapat labas siya ng labas. Dapat nga every Monday nandiyan siya to address the people. Claire, gamitin nyo naman yung utak ninyo. Sabihan mo yung boss mo. Okay, well, I guess we'll have to settle with the podcasts for now, Attorney Claire. No? But speaking of the podcast, Yan ang presidente natin. We have to settle for now sa podcast. sinabi po doon ni President Marcos that he's open to reconciling with his enemies. Kasama na po doon, syempre mga Duterte. But you have the side of the Dutertes, such as Attorney Sal Panelo saying na for the President to prove his sincerity, ay ibalik daw po niya ang dating presidente dito sa Pilipinas. Ang tanong, kung talagang sincere si
Marcos unit team sa pakikipagtulungan at hindi puro politika, pabalikin si Duterte. Ano sagot ni Claire? What does the palace have to say to that? Well, anyway, the president is very clear. When he said that he would be open for reconciliation, anyway, the name of Duterte was mentioned, so definitely he will say yes. And to all the people that may be have opposing objectives, opposing goals or policies, everybody he wants to be in collaborate. Wait. What I mean is, he is ready to be at peace with them, to be in unity with them, so that he can perform. He can set the goals for the country, and there will be no more obstruction, so that his goals and the promises would be given to the people. But to have this kind of condition for just a reconciliation, we believe that the president will always be upholding the Constitution, comply with the laws, and that's it. There would be no condition with regard to the reconciliation. He would not just be settled, he will not settle with the personal interest.
Bakit tinanong ni Katunying yun kay Marcos? Sa tingin ninyo, random question yun? Hindi. Gusto ni Marcos tanungin siya about it. Kaya nga yan ang mahirap sa podcast eh. Alam natin, controlled nung ini-interview. Hindi yung nang i-interview. Wala silang katunayan na yan ay talagang hindi pain tanong. Hindi tanim tanong. Pinain niya ni Marcos. Gusto ni Marcos yan. Yang tanong na yan. Otherwise, press con sana ang ginawa niya. So bakit sa tingin ninyo gusto ni Marcos tanong sa kanya yan? Para sa taong bayan, siya yung mukhang mabait. Gusto niya makipagbati sa Duterte. Style ni Marcos yan eh. Marcos is always cleaning the outside. Panglabas lagi ang nililinis. Pero hindi katotohanan. Tingnan mo. Wag na daw magtrabaho na lang, wag mamuliti ka. Tinanggal si Arnel Ignacio. Mamaya i-discuss natin. Hindi pinaupo ang Duterte Youth Party List. Bakit? Dahil sinampahan siya ng impeachment. Diba? Gusto niya na reconciliation, ganyan ang pinagagawa niya. Gusto lang niya makita ng tao. Kita nyo, nakikireconcile. Yung mga bobo naman, akala niya, nila talaga nakikipag-reconcile si BBM sa mga Duterte. Hindi po. Plastic yun. Tingnan nyo. Si Marcos, all talk. Puro salita. Lip service. Tingnan nyo yung gawa. Wala. Next topic tayo. Ito, next, pag-usapan natin, resignation ng mga sekretary. Sulsul nga ba ni Lisa? Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balansalan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto.
makinarya. Pero yung pangalan mo, Marcos, dumidistansya na nga sa'yo eh. Pansin mo nung eleksyon? Yung victory party nyo nga walang umaten, lito lapit lang daw. Oh, dumidistansya na sila sa inyo. Sa'yo. Kaya ito, pantakip. Pantakip sa kahinaan mo na magpanalo ng kandidato. Dahil ayaw na, sukang-suka na sa'yo ang taong bayan. Kaya blanco ngayon yan, no? Tapos may pinabalik ka. Rigo doon ang ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Sige, magsiretire na kami. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na Ito lang ha. Nako'y napapaisip. Idea kaya ni Marcos? Kasi may nagsabi sa akin eh. Mahina utak nito si Marcos. Weak to. Hindi niya maiisip yung idea na magpa-resign ng cabinet. Kaya nga yan ang pinost ko sa Facebook ko eh. Hindi niya idea. Ito ba, Marcos, Bongbong? Natanong ko lang. Idea ba ni Lisa to? Naisip ko, kanino kayang idea? But it's not an idea of Marcos. Ano napaisip ko, si Lisa kaya? Kasi in-stylean. Alam naman natin to si Lisa at saka si Tamba eh talagang sila yung kampi-kampi dyan, di ba? At may kumalat nga na di umano nagkakalaglagan na pinapatanggal nga. Di umano may lumabas na letter na may mga cabinet members ni Marcos na pinapatanggal di umano etong sila Tambaluslos.
kinukuha pang kakampi. Nagigets nyo yung nangyayari sa political arena natin? Yung political temperature. Ha? Ganun pong nangyayari ngayon. Hindi nyo malaglagan Duterte sa kapalpakan ninyo, magsisisi kayo ng iba, ng kakampi ninyo, and then kukuha kayo ng sinuka ninyo na dati nyong kaaway na pumunta sa panig ninyo dahil alam nyo hindi effective. Gets? Para ilaglag yung kabilang kampo. So, abangan po natin. Abangan natin kung magpapatuloy. Tandaan nyo to sasabihin ko. Kung magpapatuloy ang laglagan ng Malacanang at House. Observe nyo yan. Ang pangunahing batayan kung sinong mananatili at sinong masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, issue ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Roy Zaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian, pero maybe there is just a perception. I don't know how fair or unfair that perception is na mas... Basta ito abangan natin. Abangan natin yung mga susunod pa na galawan dyan, no? And kumbaga sa boxing, corner na sila eh. Na-corner sila. And unti-unti na talagang kumbaga nahihilo na si Marcos. Nabubugbog na. Boxing po hindi po to death threat. Hindi ito sakitan. Sports po. Nabubugbog na. Nasusuntok na ng kalaban. So hindi na nila malaman ang gagawin. Kaya nga itong cabinet resignation isang gimmick nila yan eh. Di ba? Para magkaroon ng time out. Di ba pag sa boxing kung nahihilo ka na anong gagawin mo? Yayakapin mo yung kakampi, yung kalaban mo. Ganyan ang ginagawa kasi hindi na nila kayang lumaban head on. Niyayakap na lang ng niyayakap para hindi sila ma-knock out. Ganyan po ang ginagawa ng Malacanang. Next topic po tayo. Eto. Debate BBM versus Arnel Ignacio. Sana maganap yan. Pag-usapan natin. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa alegasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ayan.
kinidnap si Tatay Digong, pinapasok ng ICC. Office of the President pa, di umano ang nagbayad ng private jet para kidnapin si Tatay Digong. That is your style. Hindi mo kaya humarap. Yung gusto mo at yung ayaw mo, hindi mo masabi ng derechahan. Mas mabuti pang sinabi mo, tatanggalin kita. Arnel, lumayas ka sa harap ko. Maliman. Nagpakatotoo at nagpaka-leader ka. Hindi ka nagmukhang duwag. Yung ginagawa mo kay Arnel, gawaing duwag yan. Tinanggal mo tas pinagbintangan mo para hindi sa'yo masisi. Ang problema, dumaan sa proseso, malinis yung tao eh. Anong gagawin mo ngayon? Ikukontrahin mo na mali siya. Magdebate kayo. I'm sure may ebidensya to. Diba? Pag may gusto kang tanggalin, Marcos, ikaw mismo. Huwag mo iutos sa iba. Kaduwagan yun eh. Pakalalaki ka. Presidente ka eh. Pinagbintang-bintangan ninyong nakapambira talaga to si Marcos. So. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas.
Okay na.